marami ang makaka-relate sa ating pag-uusapan. Nafe-feel nyo rin ba na parang lagi kayong kulang sa oras? Uy. O kundi naman kaya hindi sapat ang oras na mayroon po tayo, lalo na ngayong Pasko, dami Oo. nagmamadali, di ba? Alam nyo, ayon sa psychology, pwede yung ma-relate sa tinatawag na time anxiety. Yan, at para bigyan tayo ng mas madetalyeng impormasyon tungkol dyan, ay makapanayan po natin si Doc Rhea Celine Villa, isang clinical psychologist. Magandang umaga po, Doc. Good morning po, Sir Ryan and Ms. Dayan. Salamat po sa pag-imbisa sa akin ngayong umaga. Doc Rhea, thank you for joining us. Doc, lingid po sa kaalaman ng marami sa atin. May iba't ibang klase po ng anxiety at isa na nga po dyan, yung tinatawag na time anxiety. Anong klase po bang anxiety to, Doc? At ano yung usual cause or trigger po nito? Ang time anxiety ay isang uri na parang ina-anticipate, anticipatory anxiety. Ito yung pagkabalisa tungkol sa oras. Sapat ba ang oras? Paano ba ito ginagamit? At usually, ang triggers nito, merong mataas na expectations. Takot tayo hindi magawa lahat ng perfect and on time. Pangalawa, yung fear of failure. Pakiramdam na nauubusan tayo ng oras para maabot yung goals natin. And pangatlo, pag overloaded na ang schedules. Pag sobrang dami na tayong ginagawa, ang hirap na mag-prioritize. So, konektado ito sa ating may tinatawag na cognitive distortions, no, na parang faulty thinking na hindi na realistic. Doc, kasama ba dito yung pagiging excited? Kasi minsan, sa pagiging excited natin, hindi na tayo makatulog, mayat-mayat tinitingnan yung oras. At ano, Doc, yung mga karaniwang mga signs o senyales na yung isang tao ay meron ng tinatawag na time anxiety? Maganda tanong yan, Sir Ryan. Kapag excited ka, nagkakaroon ka ng positive emotions, hindi siya problema, no? Walang dapat ikabahala. Pero ang time anxiety, may mga signs ito at madaling mapapansin kapag nakaka-apekto na to dun sa araw-araw nating routines, no? So, pwedeng makikita mo yan, palagi nagmamadali. Kahit may sapat ka namang oras, pakiramdam nila lagi naghahabol or kulang ang oras. Pangalawa, ang gulo ng utak, nag-overthink na siya tungkol sa past or sa future. So madalas iniisip nila yung mga what ifs, kung ano ang hindi nagawa o takot tayo sa mga posibleng mangyari. Pangatlo, isang indicator na hihirapan yung tao mag-relax. Hindi siya makapagpahinga dahil pakiramdam niya, sayang yung oras kung hindi sila productive. At ang anxiety, ito yung isang condition na mataas ang physical manifestations, may mind-body connections. So, pagbabilis ang timbok ng puso, nagpapawis or tense yung katawan kapag iniisip yung oras kasi nagiging trigger nila yon. At lastly, kapag nagpro-procrastinate ka or nag-over-planning ka naman. Sa sobrang takot magkamali, nauuwi tuloy sa pagpapaliban ng gawain or sumusobra naman yung pagpaplano. Although ang iba naman sinasabi, Doc, talagang time is really limited naman talaga. Kaya yung iba, ang sinasabi, magmamadali talaga ako kasi marami akong dapat gawin. Kasi kailangan ko matapos lahat ng ito. Pero sabi nga ni Doc, kapag yung productivity ay naapektuhan, that is already probably a sign of time anxiety. Pero, Doc, ano naman yung mga maaring gawin para maiwasan itong time anxiety? Oo. Kailangan talaga maging realistic tayo. Let's set realistic goals. Gawing specific, manageable yung purpose natin para hindi tayo masyadong ma-pressure. Pangalawa, naiintindihan ko, lalo na to, mag-Christmas season, ang daming kailangan gawin. So ngayon, kailangan natin mag-prioritization. So may mga techniques para mag-prioritize. Either mag-to-do list ka or mag-focus ka muna sa mga important na tasks, no? And lastly, importante mag-build ng healthy routine. Maglaan tayo ng oras para rin magpahinga at self-care din para hindi mag-burn out. Kasabay nung mga kailangan nating gawin. Deliberate siguro, mag-schedule ka ng bakasyon. No? Mag-break ka. Try to break from all the yung usual na ginagawa mo. Alright. Yung mga, kasi may nasabi na si Doc kanina ng mga tips, some tips, pero baka meron pa dyan na Doc, pwedeng gawin para mas ma-handle ng tao na may time anxiety. Ano po bang best na gawin? Okay, may mga ibang psychological principles na pwede tayong apply. May tinatawag sa psychology na chunking. So, i-break natin yung ating gawain into smaller tasks para hindi tayo malula or ma-overwhelm. Second, pag ayan na yung mga thoughts, no? Nagre-raise na yung thoughts,
pwede natin i-try, i-challenge, or i-reframe. Mag-focus tayo, ano muna yung kaya ko kontrolin para hindi tumaas yung time anxiety. And lastly, huwag natin pilitin yung sarili natin na gawin lahat sabay-sabay. Yung pahinga, mahalaga rin yan sa productivity. Alright, Dok, kailan naman kailangan ng kumonsulta, no, sa isang eksperto? Kapag siguro masasabi natin na, naku, parang medyo malala na itong time anxiety na ito. Kung sobrang stress ka sa oras na to the point na apektuhan na yung everyday routine, it's best to consult a mental health professional. Now, so ano yung mga signs niyan? Unproductivity. Kapag hindi mo na matapos yung mga gawain dahil na-overwhelm ka or nagmamadali ka lagi, nagpo-procrastinate. Pangalawa, yung emotions mo, emotional distress. Kung madalas ka nakakaramdam ng matitinding emotions like guilt, frustration, or low self-esteem, apektado na rin talaga yung well-being ng tao. At lastly, si anxiety nga ay may physical symptoms. Pwedeng makadevelop ka ng insomnia, o headache, sumasakit ang ulo, o mabilis yung tibok ng puso mo dulot ng stress. Doc, dito lamang daw ay nag-release din kayo ng sarili niyong libro na Tama na Brain. Ano po ba yung nilalaman ng librong ito, Doc? At sino po yung mga makaka-relate dito? Salamat po, Dot. Ang Tama na Brain ay isa pong self-help book na ang layunin nito tulungan ang mga Pilipino, no? Pilipino ang readers nito para maintindihan ano ba yung stress, anxiety at overthinking na nangyayari sa paligid ko. So ito ay nagbibigay ng practical at culturally aware na solutions or suggestions para ma-manage yung overthinking. Kasi doon nag-uumpisa lahat at pwedeng maka-apekto sa ating mental health. So nakalagay din yung ibang cultural values natin katulad ng hiya. Paano nag-contribute yung hiya sa overthinking or sa mental health natin. So, merong mga actionable strategies para mapanatili ang emotional well-being. Ayan mga Cars, kaya may mga habits and tips para mas ma-manage po natin itong sinasabing time anxiety. Kaya be open pagdating sa ganitong possibilities para hindi natin maipagkait sa sarili natin yung joy and peace ng pag-handle sa time anxiety. Ayan, muli maraming salamat po, Doc, sa inyong mga tips and very helpful advice. Muli nakapanayan po natin si Doc Rhea Celine Villa, isa pong clinical psychologist. Good morning and thank you, Doc.